Okay mga boss, welcome back again dito sa ating channel. At sa bidyong ito ay i-share ko lamang po sa inyo yung ating transaction nung nakaraan o yung nabilihan natin ng barya na taga Malolos, Bulacan. At i-share ko po sa inyo itong video na to para makita nyo po kung anong klaseng barya ang aking hinahanap at binibili. I-share ko po sa inyo ang bawat detalye ng aking bariyang nabili. Para malaman nyo rin po at aware po kayo kung ano yung klase ng barya na aking binibili. At ito nga po si Sir J. Bernal ay ating nakatransaksyon. At ito po yung coins na ating nabili. So ayan mga kabarya. Bali tatlo po yan. Tatlong coins. Isa dito ay 1910. Ito po yung 1910. 1910. Ito po, ang tawag po dito ay US Philippine coin. Ito po ay isa sa patuloy kong binibili at isa rin sa pinakamahal na piso na aking binibili. Dahil ito po ay silver coin. Okay? Tapos dalawang 1908. 1908. Ayan mga kabarya, 1908. So, unahin po natin yung ating 1910. Tingnan natin yung details niya at yung timbang niya. Okay? So, ito po yung tatlong nabili natin na barya mula kay Sir J. Bernal. Ayan, shout out po sa inyo, sir. At maraming salamat po sa inyong binentang barya. Unahin po natin timbangin yung 1910. Ayan. Tingnan niyo po mabuti yung details niya mga kabarya at maganda pa. Dapat ang timbang po nito ay 20 grams. Po, sakto po mga kabarya. Sakto po yung timbang niya. Ayan. Kahit na baliktarin natin. Ayan. Bigla. 20 grams pa rin yung lumabas. Bali, ito po ay tamang timbang ng ating 1 peso coin year 1910. So, tingnan naman natin yung details niya mga kabarya. Ayan. Year 1910. Ayan. Buong buo pa yung kanyang yung detalye. Ayan yung agila. Ayan. Talagang legit siya. Kasi meron pong lumalabas na ganito na ginagawang fake. O yung altered o yung replica kung tawagin. So tingnan natin yung likod mga kabarya. Ayan, nakalagay dyan babaeng Pilipina at nakasulat ay 1 peso Pilipinas. So maganda pa yung details niya, talagang saktong sakto sa timbang. So ang sumunod natin ay ang ating 1908. Ayan, 1908. Ayan. Kita nyo ba guys? 1908. Yan. So, timbangin natin yung 1908. Tingnan natin kung saktong timbang. So, meron po siyang 20. Sakto rin po yung timbang niya mga kabarya. O, yan. Baliktarin natin. Ayan. Sakto rin, 20. So, tama yung timbang natin. 20 grams. Tingnan naman natin yung details niya. Napakaganda pa mga kabarya. Talagang luma lang pero napakaganda pa nito. Kaya lang ayoko munang linisin kasi baka mawala yung value niya. Kasi mababawasan yung content ng silver coin. Okay? 0.800 lang naman to mga kabarya. Yung ating silver content. Yung 0.200 is copper siguro ito. Kaya naging matibay. Okay? So yung details niya mga kabarya, maganda naman. Ayan, buong buo naman. Medyo maliit yung ating magnifying. Ayan, maganda details niya. Yung agila. Saka yung babaeng Pilipina. So, punta tayo dito sa ating 1908. Isa pang 1908. Yan. Medyo pudpud na siya. Pero titingnan natin yung timbang niya.
Ayan, bawas na po yung kanyang timbang. Ibig sabihin, pudpud na po siya ng bahagya. Pero no problem po, silver pa rin ito. Siguro nag-circulate po ito, kaya po yung mga humahawak nito ay napupudpud po kasi sa daliri ito eh. Ito kasi yung ginagamit nung araw na pambili-bili. Ayan, kitang-kita nyo yung detalye. Medyo malabo na nga lang. Ayan, di nabuo yung shield niya. Pero yung dalawa, goods pa yun. Pero okay lang. Importante, meron tayong nabili sa ating subscriber. Ayan, maraming salamat kay Sir J. Bernal. Siya po yung nagbenta nito sa atin. At ito po yung picture namin ng aming transaction. At nag-meet up po kami ng 7-Eleven sa Baraswin Church. So, isinare ko lamang po itong video na ito para malaman nyo po kung anong klaseng barya ang aking nabili. Okay? So, ayan mga boss, kung meron po kayo ng mga ganitong uri ng barya, katulad na lamang ng aking nabili. Ayan, sa ating maswerteng subscriber na nakakita ng ganitong klaseng barya. Ayan, binibili ko po ito. At yung presyo po niya ay depende po sa taon kung kailan po siya ginawa. Halimbawa, yung 1907, 1908, 1909, yan yung mga common coins nung araw. Dahil marami pong ginawa yan. Pero yung 1910 po, medyo mataas po yung presyo nyon. Doble nung ating 1908. Siyempre, iba-iba rin po yung presyo nyan pag binili po natin. Ginawa po kasi yan year 1903 hanggang 1912 lamang. Yung 1 pesong malaki. Ayan, nakalagay dyan yung babaeng Pilipina. So, kung meron po kayo nyan mga kabarya, i-message nyo lang po ako sa ating Facebook page na RDC Coins and Collectibles. At pag nakita ko po na tumpak sa aking hinahanap ang inyong barya, ay hindi po ako magdadalawang isip na bilhin sa inyo yan. Message nyo lamang po ako. Pagkasundo tayo, ay sigurado, ikaw naman ang susunod ko mabibilihan. Kaya maraming salamat at hanggang sa susunod nating mga video. So ayan mga boss, marami pa tayong iba-ibang klaseng barya na ating patuloy na binibili. Katulad na lamang ng mga hard to find coins, mga silver coins, at yung mga error coins at error paper bills. Ayan, mga scrap silver. Ayan, bumibili rin po ako nyan. Tapos yung scrap gold. Okay? Kung meron po kayo nyan, i-message nyo lamang po ako. Maraming salamat po. Peace out.